na siguro ang pinakamapangahas na ginawa ng binatang ito. Palukso ka! Ang tumalon sa natural pool na ito. Pero dyan siya nagkamali dahil ang kanyang tinalunan. Nangunguha raw ng buhay. Nung nakikita ko na siya nadadala ng alon, parang kinabahan na ako. Malakas na yung alon eh. Ang binata parang winasiwas lang ng alon. Maya-maya lang, nagawa pa niyang umakyat sa bato. Pero muli pa rin siyang sinalpok ng tubig. Tinangay siya ng alon. Maiintindihan na kaya ng binata kung bakit ito tinawag na death pool. Ang natural pool matatagpuan sa Punta Rock Formation sa bayan ng Allen sa Samar kung saan tila nang aakit ang dagat. Nabigla-bigla namang nagngangalit. Na-disgrasya din ako dyan sa Punta. Inanuhan ako ng alon. Ito, 6 na tahe. Ang natural pool kasi pinaniniwalaan ding nababalot di umano ng hiwaga. Ang mga bato kasi rito di umano binabantayan ng isang pantas o higante. Bata pa lang, ang 75 anyos na ngayong si Josefina, pinagbabawalan na raw silang maglaro at mag-ingay malapit sa mga bato. Sabi yung mga engkanto daw, nandun daw nakatira sa batuhan. Pag nagagalit daw yung mga engkanto sa'yo, nagkakasakit ka raw. Nung minsan daw siyang napunta sa Punta Rock Formation, may di umano'y kakatuwang nilalang na nagpakita raw sa kanilang magkapatid. Mayroon dun may-ari ng batuhan ngayon, yung sabing pantas. Nakita namin talagang matangkad na tao. Kapag malakas ang hampas ng alon sa mga bato, dumistansya ka na raw. Parang nagagalit din yung mga alon. Parang sila yung may-ari talaga ng lugar na yan. Pero hindi lang daw ang di umano pantas o higante ang umaaligid na nilalang sa batuhan. May dumarayo rin daw ritong engkanto mula sa katabing Piri Island. Ito ang maalamat na si Berbenota. Ang typical na paglalarawan sa kanya ay mahaba ang buhok, maganda. May manggagamot daw noon sa kanilang barangay na nagkaroon ng masamang pangitain. Reyna siya sang kadagatan. Dapat 2 batang kukunin dito sa barangay namin. Sunod na lang nilang nabalitaan, may nalunod na bata sa Kabakungan Beach. Malapit sa natural pool, walang iba kundi ang anak ni Arturo na si Justin, 8 taong gulang. Marunong na maglangon. Kaya yung pinagtataka namin, ba't nalunod? Ang babaw lang naman ng nilalangoyan nila. Birbinuta daw yun, kinuha siya. Parang nagustuhan daw siya. Hanggang ngayon, yun talagang paniwala namin talaga may kumuha eh. At para hindi na matuloy ang pangitain ng manggagamot na may isa pa raw kukunin na bata, nagsagawa sila ng orasyon. Buong dagat doon, pinatawas ang barangay sa manggagamot. Wala nang nalunod until now, ilang years na yun. Ano kami, sa information talaga na kailangan pag malalaki ang alon, huwag kayong pupunta dun sa punta. Pero ang binatang ito, Palukso ka! lakas loob ngang lumangoy sa tubig. Sobrang natakot po ako nung nahampas siya ng malaking alon. Sobrang laki po kasi ng alon. Pabalik-balik po siya sa gitna ng tubig po. Nung nagawa na niyang sumampa sa bato, bigla naman siyang sinalubong ng isa pang malaking alon. Kaya nahulog siya ulit sa tubig. Na para bang ayaw na siyang buhayin.
Nung natangay kasi siya na malaking alon, hindi ko agad siya nakita na lumutang. Kinakabahan ako kasi baka nahimatay siya eh. Makaligtas kaya ang binata? Lalo pat di umano, merong kung anong puwersa na tumutulak sa kanya. Mas titindi pa ang mga revelasyon at makapigil hiningang mga eksena. Susunod na! Nakipagbuno sa malalaking alon ng Punta Rock Formation sa Allen, Samar ang binatang ito. Nagtangka pa siyang umakyat sa bato, pero ibinalik lang siya ng alon sa dagat. Nangangatog na yung tuhod ko sa sobrang taranta. Sa gitna ng tila tiyak na kamatayan, ilang sandali lang ang binata. Himalang ligtas na nakaahon. Siya ang 20 anyos na si Makma. May gasgas ang kanyang likod. Dito pa sa likod pa po, mayroon pa rin sugat. Tumama din sa bato. May mga sugat sa siko at binti. Ito. At saka sa ulo. Sugat yun naman sa ulo, tinahin na naman ng doktor. Natakot ako nun. Namamatay ako nun. Sa gitna pa ng tubig, din ako natinaman sa mga bato. Dami yung nainom ko ng dagat. Samantala, maraming pumuna sa ginawang paglangoy ni Makmak sa natural pool. Ipinagbabawal pala ritong mag-dive, lalo na kung malakas ang alon. Sabi, alak pa more daw. Hindi naman ka nakainom. Titigas ka daw ng ulo. Wala naman kasi nagbigay ng warning yung oras na yun, na bawal. Sa araw na yun po, parang walang nagbabantay, walang nagsabi sa amin na bawal pang maligo doon. Pero depensa ni Makmak, hindi raw siya kusang tumalon sa dagat. Bumaba ako sa hagdanan. Tapos doon ako tinulak sa pababa. Nawala na ako ng malay. At sa kanyang pag-ahon, may nakita raw siyang misteryosong nilalang. May nakita ko na lalaki, malaking mata. Ito nga kaya ang sinasabing sundo sa Punta Rock Formation na di umano, higante o pantas. Nang hina na ako, takot na ako doon. Mabay lang ako sa malaking alon. Pagdating ko sa malaking bato, naghawak naman ako. Nagakyat na ako. It's a form of belief system na tinatawag na animismo o paganismo. Naniniwala sila ng mga elemento ng kalikasan, merong mga naninirahan, nagbabantay ng mga espiritu, diwata o inkanto. Doon sila naninirahan. Posible na parang isa siyang forma ng babala o cautionary tale, lalo ng mga matatanda na dapat hindi maligo sa dagat kapag maalon. Posible yun yung interpretasyon kung bakit sinasabi na kapag nalunod, dinaay or binugkot ng engkanto. Yung mga tao, kapag pumupunta sila, halimbawa malapit sa bato, dapat maging maingat sila, hindi sila magingay kasi meron ngang nagbabantay doon. Dinala namin siya sa ospital kasi hindi pa rin matigil yung dugo. Kung sila yung nandun sa sitwasyon na yun, parang hindi nila maiisip din na i-stop yung video. Tapos tumawag ng tulong kasi malayo siya eh. Hindi ako marunong lumangoy. Imbis na isa lang yung problema, baka madagdagan pa. Meron tayong technique na tinatawag na pag naramdaman mo na umiikot ka, pumunta ka lang doon sa pinakailalim din, kick ka palabas kung saan ka umiikot. So maghanap ka ng pwede mo masipaan ka agad para makaalis ka doon sa area kung saan ka umiikot papunta sa pinakamalapit na pampang. Dapat laging alisto, dapat laging safety ang iniisip. Ano totoo na po mangyayari sa akin. Sa sunod na mag-ingat, sa sunod din na maulit.
Paalala ng mga tiga Punta Rock Formation, mahigpit na ipinagbabawal lumangoy sa natural pool tuwing malakas ang alon. Pag alam na ng mga tao na malalakas ng alon talaga, wala nang naglalangoy dyan. Kaya sa ngayon, wala na yung mga engkanto siguro dun sa punta. Nasa tao na yun. Kahit pa mga daredevil o yung mga pinakamapangahas, hindi sasantuhin ng mala devil's pool na ito. Dahil kapag tumalon o nahulog ka rito, magdasal-dasal ka na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.